Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. ICC prosecutor kinontraan hirit kana interim release ni Duterte. Sitwasyon ni Mayor-elect Duterte duman sa Davao, mayong koneksyon sa second placer rule na ipig-abandonar kan Korte Suprema. 10 bilyones pesos na kantidad nen Shabu na nakuha duman sa WPS, posibleng pakana kan China. Sa iba pang headlines kan mga bareta, sa lado nasyonal, C-130 as in C-295 aircraft ka na Philippine Air Force naka-standby sana in kaso kaipuhanon para man sa pagpauli kan mga kababayan yato na yaon duman sa Middle East. Sa lado lokal, sobrang 4,000 na benepisyaryo sa Camarines Sur nagresibinin food supply katakod kan walang gutom program kan gobyerno. Lalaki naputulanin tabay matapos maligis kan tren duman sa syudad kan Legazpi. Kaluwas kan Pilipinas, Netanyahu pinasalamatan si Trump matapos ining mag-mediate o magpatahaw sa laban ninda kontra Iran. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes nakitakan mga bareta inutunta sa lado nasyonal. Hinagad kan Office of the Prosecutor kan na International Criminal Court sa tribunal na ibasura ang interim release na hagad ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang 15 pahinang dokumento na naghahagad na dapat ibasura ang interim release inipermado ni ICC Deputy Prosecutor Mami Menday Nyang. Pigsabi kay ni na ang pagtinir ni Duterte sa kulungan na sigurar na sa iyang pag-atindir sa mga pagdangog sa dahil sabot pigaako kan dating presidente ang lehitimo na legal na pagdangog sa iya. May girumduman sinabi kan Defense Council kan dating presidente na si Nicolas Kaufman na naghahagad sinda sa ICC kan interim release sa dating presidente. Mientras tanto, piglinaw ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na mayong koneksyon ang kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa desisyon kan Korte Suprema dapit sa second placer rule. Subot ang sitwasyon ni Duterte na presenteng nakakulong sa International Criminal Court, nagresulta sana kan temporary vacancy sa sayang posisyon bilang alkalde kan syudad ni Davao asin daiman inipig ko konsiderar na permanente. Sigon kay Garcia, iba ini sa kasong Mangon Dadato versus Comelec kung sain dahil pwedeng ribayan kan second placer ang kandidatong na-disqualifyar matapos makansilar ang sayang Certificate of Candidacy. Pinaliwanag niya na ang pagkansilar kan Certificate of Candidacy pwede sanang mangyari kung may mga legal na issue arong kan kakulangan sa citizenship, residency, edad, asin man rehistro kan botante, kakayahan na magbasa o magsurat o kaya pagbalgar sa 3-term limit rule. Sa siring na mga kaso, nagkakaigwanin permanenteng bakante sa pwesto asin otomatikong matukaw ang kadapat-dapat na karibay kay ni. Dahil ligdi temporaryo sana ang pagtukaw ni Vice Mayor-elect Sebastian Duterte bilang acting mayor kan Davao City, mantang dahil pa man nakakalibre si dating Presidente Rodrigo Duterte. Iguala kitang 13 minutos makalis na alas 12, labyugtan mga bareta niyato sa lado lokal. Reshuffling kan mga department heads sa LGU Naga, piglala umana. Detalyas kan bareta, Boyet Paderes. Nagrarani ang opisyal na pagtukaw sa pwesto bilang
bagong alkalde kan naga si former Vice President Attorney Leni Robredo asin iba pang opisyal na mangyayari sa July 1. Layo ang pigpipreparan ka mga empleyado kan lokal na gobyerno. Igwang mga empleyado na dahil na mag-renew ang employment, pati na ang mga department heads ang magkakaigwan ng bagong assignments o reshuffle sa indang mga opisyalang pigkakaputan. Mawawara na ang duwang posisyon na pigpupugulan. Arog na sana ni Mr. Anselmo Manyo na iyo ang dating department o ang acting department head kan City Procurement Office, Human Management Office asin iyo pa ang pamayo kan Naga City District Abattoir. Sigun kay Manyo, inaasanan ninda arong kaining changes kung may nangyayaring igwang maribay na bagong administrasyon sa LGU Naga. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Weltantan mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod ang Pwersa Armada kan Pilipinas sa posibleng ang China. Iyo na sa likod kan 10 billion pesos na kantidad nin Shabu na nasabat kan Philippine Navy sa kadagatan na sakop kan Zambales. Sigon ki Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, igwang Chinese markings ana sa 1.5 toneladang illegal na droga na kaparehas sa mga nainot na nakumpiskar na droga kan mga autoridad. Dinagdag pa ka ini, may pattern ang mga kontrabando na igwang Chinese characters na maut rauton ang futuro kan mga hobinis na Pilipino sa paagi kan pagpalakop kan droga digdi sa nasyon. Magigiramduman na nasa batman kan Philippine Navy ang sarong fishing vessel na may kargang shabu na pigkakalkulong nasa 50 to 60 nautical miles gikan sa baybayon kan Zambales. Arestado sa sinambitang operasyon ang nagkapirang Pilipinong parasira asin saro subot na Chinese-Malaysian national. Nagluluwas sa investigasyon na hali ang droga sa sarong mas dakulang barko na tulos man na nakadulag antes pa maabutan kan mga otoridad. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, tara basa assistant kan DSWD liwat na binukasan ngunya na era eskwelahan. Detalles kan bareta, Bus Oka Esmenda. Padagos ang DSWD sa pagkakaigwanin na performance sa asin na educational assistance sa serarom ka na tarapa sa tutorial program na konsain ana katuyuhan kay ni yu ana matabangan ana financially disadvantaged sa college student na konsen ini makapagtapos sa kolehiyo sa paagi kan magatabang asin pagtutukdo bilang tutor sa mga elementary and student sa na masakit o sasakitan magbasa asin magsurat sa paagi kan na programang ini makakatabang subot ang mga estudyante na mga makatabang sa mga elementary student na sa pagikan na tutorial program ang mga ini ang makakatabang sa pagkakanood kan mga aki sa elementarya na inisubot ang saro sa programa kan DSWD na liwat na pinagbukasan ngunya na school year na presente. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pinanginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang meeting kaibahan ang economic team kana administrasyon na tulos maglatag nin mga lakdang na maprotehir sa mga Pilipino gikan sa epekto kan tensyon sa Iran asin Israel. Kabali digdi ang tabang sa paikan fuel subsidies, cash aid asin iba pang suporta para mamantinir na abot kaya ang presyo kan barakalon asin plete asin masigurar ang pusog na ekonomiya. Sa Malacanang press briefing, pinahayag ni Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin na daiman na ihiling kan economic managers na magkakaigwan ng dakulang epekto ang gyera sa pangkabilugan na kamugtakan kan ekonomiya kanasyon. Kumpiyansa subot ang economic managers tinulita na ihiling nindang makulpa na ang sitwasyon inuli sa pigasabing ceasefire o anuntok putok kan mga nasyon na embwelto sa tensyon. Nahiling man subot kan Department of Economy
Planning and Development na nagbaba na ang trend kan presyo kan krudo sa world market. Mientras tanto, kumpiyansa ang sarong miyembro kan House Prosecution Team na si Iloilo Representative Lawrence Defensor na mayong magiging epekto ang investigasyon kan Ombudsman sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kaya man ikinakaugman ni Defensor ang marikas na aksyon kan Ombudsman sa rekomendasyon kan House Committee on Good Government and Public Accountability na kasuhan si Vice Presidente Sara asin iba pang individual katakod man sa issue kan saltong paggamit kan confidential funds. Kumpiyansa ni Defensor na lakdang kan Ombudsman dahil daama paluya sa impeachment complaint na suportado kan mga ebidensyang ipepresentar kan prosekusyon. Mayo man na nahihiling na problema sa Defensor kung magsabay man ang paglitis kan impeachment court kay Vice Presidente Sara Duterte asin ang investigasyon kan Ombudsman. Kaya man para kay Defensor, mas maray na pabayaan na sana ang Ombudsman na gibuhon an sa indang trabaho. Mientras tanto, sa iba pang bareta inasigurar kan liderato kan Kamara tulos man na ining masimbag in kaso maisumitir na sa Kongreso ang propestong ipigsumitir kan Department of Agriculture sa Palasyo Malacañang na maibalik ang poder ka National Food Authority. Sigon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sakop kan kapangyarihan na ini na makabakal ang NFA nin paroy sa tamang presyo asin asiguraro na bastante ang supply kan bagas para mapapusog ang presyo kaini. Kaibahan man sa draft bill ang price supports, post-harvest facilities asin mas maray na relasyon sa pagultanan kan NFA asin mga lokal na gobyerno tangarig maasigurar ang pusog na supply kan paggakan sa mga komunidad. At kumpiyansa man si Romualdez na nipigtutulod na reforma sa NFA, mapahuros ang presyo kan bagas, magatod din tabang sa mga parauma asin magpapusog sa sistema kan supply nin paggakan digdi sa nasyon. Igwa na kitang 20 minutos makalis na alas 12. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, inasigurar ka ng Philippine Air Force na preparado sindang magpadarakan sa indang mga transport aircraft in kaso daa, isugo kan gobyerno ang full repatriation kan mga Pilipino sa Middle East, dara ka lalala na tensyon sa pagultanan kan Iran asin man Israel. Sigon kay Philippine Air Force Commander Lieutenant General Arthur Codura, may nakahanda na sindang mga eroplano arogan C-130 asin man C-295 na pwedeng gamiton para sa repatriations efforts. Subuot, presenting pigurulayan pa ang koordinasyon para sa repatriation sa level kan mga ahensya asin masunod na sana ang Philippine Air Force sa anuman na desisyon na ipapaluwas kan mga nanunungdan. Sa ngunya nakataas sa alert level 3 ang duwang nasyon na nangangahulugan ng voluntaryong repatriations asin man paglikay. Mientras tanto, mayong puder ang Department of Energy para suspenderon ang VAT asin excise tax sa mga produktong petrolyo. Simbag ini kan ahensya kasunod kang pangapunin ka nagkaperang transport group na suspenderon na sa naninda ang fuel tax para maghuros ang presyo kan na krudo. Sa Palasyo Malacañang o sa press briefing, pinahayag ni Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin na ang Kongreso iyo ang dapat na mag-aksyon kung kaipuhan ining amyendaran o kaya man i-abolish dahil man subot ninda basta-basta pwedeng suspinderon ang tax sa produktong petrolyo dahil bako man da ining pigmamandato kanli. Sigon kay Garin, ang sakop sa nakan sa indang mandato iyo ang suspensyon sa pagtaas kan presyo kan petrolyo asin bako ang mismong suspensyon sa tax. Sinabi pa ni Garin na nasa 300 bilyon pesos ang koleksyon kan gobyerno gikan sa excise tax asin VAT na source of funds kan gobyerno para makapagpatugdok nin mga school buildings, mga tinampo asin iba pang mga health services. Sa iba pang dugang na bareta, piingkaminar kan Department of Energy ang publiko na magtipid sa pagkonsumo nin petrolyo.
Kasunod ini kani pinautob na dakulang paglangkaw sa presyo sa petrolyo na malabo pang tulos na magpreno ninhuli sa nagpapadagos na tensyon duman sa Middle East. Sigon sa Department of Energy, nagkapira sa pwedeng gibuhon kan mga motorista para makatipid iyo ang carpooling pagadan sa bihikulo kung dai man nag-aandar pag-check sa pressure kan ruweda asin man regular na maintenance kana mga bihikulo. Nainot ng inanunsyar kan Department of Energy na nagtugot ang oil companies na gibuhon daang pautay-utay ang pagpautob kan paglangkaw presyo sa petrolyo ngunya na semana. Mientras tanto, nakatalaan man na makipag-meeting ngunya na aldaw ang Energy Department sa Lambang Oil Company para pag-urulayan kung paano mapagian ang pasanon kan mga nasa nagtitios na sektor. Sa katakod pang bareta, day man pighali kan piston. Ang posibilidad na magkondusir ang mga ini nin transport strike kasunod kan sunod-sunod asin dakulang dagdag presyo kan mga produktong petrolyo. Alaga day pa man makataonin petsa si Floranda kuno arin gigibuhon ang strike, transport strike ninhulita nakadepende pa ini sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Liwat man ang apudan na ibasura nadaak ang gobyerno ang buwis sa produktong petrolyo na makakatabang para magbaba ang presyo kaini. Pigsabayan man kasuod o pigsabayan kan piston an ninhiro protesta ang pagpautob kan mga kumpanya ning krudo produktong petrolyo na enot ng rangkada kaini na 1.75 kada litro kan gasolina, 2 pesos 60 sentimos man sa kada litro kan diesel, asin 2 pesos 40 sentimos sa kerosene. Bareta pa manggiraray na paglangkaw sa presyo. Nagpaabiso naman ang grupo kan mga may sadiri nin supermarket na ipapasa ninda sa konsumidor ang magiging dagdag na gasto sa paggibo ng mga produkto na kinababalihan kan mga dilata asin iba pang produkto dara kan paglangkaw man sa presyo kan petrolyo ngunya na semana. Paliwanag ni Steven Kua, ang presidente kan Philippine Supermarkets Association, na naglangkaw ang mga manufactured item arogan mga dilata, processed foods asin iba paninhulita mapapadakula man da kaini ang distribution cost kaini. Ang mga supermarket owners man ang malaag kun gurano ang ipapatong ninda sa mga presenting presyo kan mga produkto. Nakatanaan ni pautob ang big time price hike sa mga produktong pasunod na ini kasuod produktong petrolyo na epekto sa tensyon duman sa Middle East sa pangkinaba ng merkado. Kan Lunes nakipag-meeting na ang Department of Energy sa mga oil companies dapit sa magiging solusyon na matabangan ang publiko sa halangkaw na presyo kaini. Nakumbinsir man kan DOE ang 12 kumpanya kan produktong petrolyo na mag-atendir sa meeting asin padikit-dikit ang pagpautob kang paglangkaw sa presyo asin magsumiter sinda nin actual price adjustment para sa tranches o mga ornada kan pag-staggered kan paglangkaw sa presyo kaini. Pero digdi preparado man ang kumpanya na i-expand ang sa indang mga promotion asin diskwento para sa public utility vehicles o mga jeep para mapugulan ang impact o paglangkaw kan singil kan plete sa publiko. Mientras tanto, barata na kita ngunyan sa lado lokal. Anom na seksyon dyan sa Julian Militon Elementary School ang nagbalyo na sa mga makeshift classrooms na ipiglaag kan DepEd nagat ang arig temporaryong masolusyonan ang kakulanganin classroom. Sigon kay Principal Apollo Sibilio, pigabalyo ninda digdi ang mga klase gikan sa parte kan eskwelahan na raot asin delikado sa uran tangarig masigurar ang dagos-dagos na face-to-face classes. Siriman inako ni Sibilio na nag-aabot pa man giraray ang baha sa lugar urog na kon makukusog na ang pag-uran. Bilang preparasyon ngunya natig uran nakaantabay na ang eskwelahan asin mga maestra sa pagpautob kan alternative learning modalities arogan modular method tangarig daang masiguro na makagpadago sa pag-adal ang mga kaakian maski yaon sa saindang mga harong. Sa iba pa nga mga bareta sa lado lokal pa man giraray,
Sobra sa 4,000 na benepisyaryo kang walang gutom program kan Department of Social Welfare and Development gikan sa Manaylain na banwaan sa Camarines Sur ang nakaresibikan sa inang bulanan na supply nin pagkakan katakod kan ginibong food redemption kasuudma Hunyo 24 igdi sa probinsya. Ang community engagement coordinators iyon ang yenot sa pag-distribuir kan pagkakan sa mga benepisyaryo katuwang ang mga food retailers sa Camarines Sur tangarig masiguro na malinig presko asin di kalidad ang mga food commodities na mariresibikan benepisyaryo sa sinambit ng programa. Mientras tanto, apera digdi sa probinsya ng Camarines Sur, nagkaigwaman ang nin food redemption kasuod man sa mga probinsya kan Albay asin Sorsogon. Ang aktibidad na ini parte kan mas mahiwas na misyon kan DSWD base naman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na matuldukan ang involuntary hunger igdi sa nasyon. Walang barata kita sa lado lokal, sarong 24 anyos na construction helper ang labilabing na lugadan matapos maligis kan tren kan Philippine National Railways mantang ini nagsusuka harani sarili sa East Washington Drive duman sa Legazpi alas 5:05 nin aga kaso bago pigmidbid ang biktima sa alias na John, residente kan Legazpi City asin bigasabing burat-burat kan mangyari ang insidente. Sigon sa painot na investigasyon kan na mga otoridad, ang biktima na hiling subot na nagsusuka sa gilid kan riles kan daina risa ang nagadangadang na tren na pasiring digdi sa syudad ni Naga. Ang tren pigmamaniho ini kan sarong 35 anyos na train marshal asin residente kan Pulangi, Albay. Matapos ang insidente, tulos na nagpundo ang tren, naputol ang tuong tabay kan biktima, natulos man na ipigdalagan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, duman sa Daraga, Albay para sa tulos na pagbulong. Barata na kita ngunyan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Tigpasalamatan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si US President Donald Trump matapos na ini iyo ang magpataho sa inakan Iran. Inapod niyang makasaysayan ang ginibo ni Trump ninuli sa pagbalik ka ini sa bako sana sa defensive maging sa offensive operations ninda. Tigo konsideran niya na saro daang dayupot na amigo ang US President ninuli sa ginibo ka ini. Pero ang oras antes ang pagpautob kan ceasefire, inapod ni Netanyahu na sarong pinakadakulang operasyon ang ginibok kontra sa Iran sa laog nin 50 taon. Dinagdag pa ka ini na nakamtan kan Israel ang kabilugan na kapangganahan sa laog nin 12 aldaw na ralaban. May girumduman na sinabi ni Trump na nagkasundo ang Iran asin Israel na tapuso na ang ralaban o ang ralabanan daw ang giyera na nagpuon nin 13 aldaw. Laro pang bareta sa luwas ka nasyon, pigsunad ni Texas Democrats Representative Al Green ang articles of impeachment kontra kay US President Donald Trump. Kasunod ini sa naging pagbomba ni Trump sa Iran. Sa iyang diskurso sa US House of Representatives na inapod ni Green na ang ginibo ni Trump illegal asin mandaa unconstitutional. Kinakaipuhan kaya na magkaigwanin pag-aprobar gikan sa mga kongreso ang anuman na lakdang kan US sa pagbobomba sa ginibong burutuhan. Nakakuanin 344 nagpabor, 79 ang nagkontra kung saan igwama na 128 sa mga nagpabor, mga Democrats na kaalyado ni Trump. May girumduman sa enot na termino ni Trump, 2 beses na ining pigprobara na ma-impeach, alagad siya na akwit kan Senado. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Pader si Riman si Oka Esmenda. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV.
91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras mga tugang, iguana po kita ang 37 minutos. Makalis na po ang alas 12. Sabi ng dai ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay. Mga magurang ko kay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Kung ako mo iilusyonan, ulay bako tabi sa dalan. Kung tunay Bueno. mong namumuno, Mga tugang, aldaw kita nin Miyerkules ngunyan. igalang. Petsa 25 po, kan bulan na Hunyo. Liwat mga iribahan pa kita urulay-ulay, hasta siya na alauna hindi sa programang. Pairanhiran sana, ini po sa idong amigo, Yetbu. Boyet Paleres po, Sarado Technical, siyempre si Pastor Serge Marmol, asin man si Aye Camarote. Antes kita magpon partner ang sa tuyang Daily Bread. Mula sa awit 25:4. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Salamat Pastor Serge and Ma'am Sheila. Welcome po sa programang Pairanhiran Sala. Pizza ano kita partner ko niyan? Pastor, pizza ano? 25? 25 na. Bulan ka na Hunyo. Madali na pizza 30, Pastor. Kaya excuse lang. Kuya lang, chill ka lang, Pastor. Naaram ko problemado na, pero may nabaga sarabatan ang kiray mo. Ang kunot mo pati sa noo, ang kurubot mo sa noo, nagdadakol. Chill ka lang pa, Pastor. Kaya welcome po sa programang Pairanhiran Sala. Pizza 25 kita nga, ngunyan, kan bulan na Hunyo. Malapit na ang Hulyo. Welcome po sa programa. Na itong mga kuyanta nawawara sa kuyang use data. Use data nawawara parte na sa kuyang kuya. Baad sa kuya sa naman ini. Grabe bagang pa itok igdikan na kuyan. May signal ka? Igwa. Kumayo. Maluyaan ko yan. Maluyaan. Signal ta nagawara-wara. Wara. Araw kan dati, ang signal po kan BBS, ang internet, makusog sila sa komersyal. Ang internet po kay Igdi, kuyan, ang sulaminting aram, magpaitok-itokan sa indang signal. Kaya mayo kitang shout out muna mayo kitang signal sa Pairanhiran Sala. Kasi kayang manager ka internet na ini. Pulan talaw. Dahil na baga ng papakarayang sa inlang ko. Para inaan garo ng volume kung sa radyo, volume. Para inaan na sa tuyang signal. Parte. Sige dahil ka lang na mag-shout out, mayo. May nag-chat ako. May pig-chat ako. Taram-taram na muna dyan. Ratsana po ang shout-out ha. Tapi gahanap ta pa. Para pag-asang internet naga. Sige daw, Pastor. Reset mo daw yung internet mo. Kung talagang ang diferensya sa internet provider takan BBS. Mayo. Garo baga mayo ka lang no internet. You may be out of data. Yan ha. Internet nagsasabi na sinda mayong internet. Kaya pasensya lang muna mga tugang. Itong mga nagdadalan sa tuya, pasensya lang muna
mayo lang internet. Ang nagsasabi kayan, so internet provider, nasin lapa. No. Mayo talaga para pag-asa, maski anong kulit na, kaya rilipat na kamo. Kung kaparehas kamo ka na internet provider kang BBS, maglipat na kamo sa ibang kumpanya. Mayo pong pag-asa. Ano? Mahanap kita digdi sa kuyan. Alat mo na nag-open nga ni ako pala so bago din nagbubukas no. Kaya dahil na mo na magkuyan, dahil na mo na shout out. No internet connection. Bako kita nagsabi kaya. Check your service or refresh to try again. Ang nagsabi, iyo ang internet. Mayo na ka mo internet. Manigas ka mo dyan. Kamusta na lang naman sa mga nakaantabay po sa tuya. Maray na udo sa Indogabos. Diyan na lang ha, pag nagbalik na sa normal ang sitwasyon kan internet connections, ma-shout out po kami sa Indo. Maray na udo sa mga nakaantabay. Radyo man yan o kaya sa man na lugar. Paabutan tanin maray na udo pala ang barangay Kaditaan. Sumaparantabay ito dyan sa radyo. Sa Kaditaan, sa Ragay Camarines Sur. Nahiling ko na po ang tinampo pasiring sa Kaditaan. Pasiring ito sa Kabukidan. Diyan pa lang sa Liburo. Nagkakan kaya kami dyan sa may kanto, duman sa Liburo, Pasakat. Pasakat Kanto tinampo palaog po dyan sa Kaditaan, Barangay Kaditaan. Pasakat, buka na pasal na, patukad na. Ano daw ko na paabot Pero ang sa kilometro Katahawan. nga na ito, partner. So, Kaditaan Elementary School, may karato na. Harayoon pa pala kaya sumaparaan tabay ta po dyan sa Barangay Kaditaan sa Ragay, Maray na udto. Pati duman sa Kinakalanta, dyan sa Liburo. Sa Liburo. Nahiling ko manggirara itong tinampo po pasiring dyan sa Indo. Pataas po pala sa right side, kung pasiring ka dyan sa Banuanin Ragay, nasa right side. Sa Liburo pala dyan ka mababa sa Liburo, may ano ang transportasyon po nindo pasiring dyan sa... Pero habal-habal, bagaman pamaba. Tamay bagang habal-habal duman sa may kanto kang... Karoon na, dadaragan pa. Tas halaba kang tinampo, nagdadaralagan pa, kaya bayo kitang inabot na habal-habal duman sa kanto. Kung masakit pag partner na mag-start sa lugar na mayong regular na transportasyon. Halimbawa, mangangaki ka ba? Nabunyagan ng aki, ka pa nakakababa. Grabe na. Grabe naman yan. Malupit dyan sa mga araw kayo na lugar. Gano'n na ako, partner ba kayang mabuhay dyan sa lugar na yan? Iguanan ko yan, no? Internet? Iguanan, may naglalaog ng message. Malupit. Nire-refresh lang pala yan. Pigo-up mo na pagkatapos bubuhayon. Araw man talaga kayan, maski araw man talaga kayan, pastor po, pag na off or nagadan, refresh mo nga rin mabuhay. Kailang saro, dai mambaga. Sige lang ito, kala, tamahanap kitang ibang cellphone. Buso ka, subot-sibot ko sa pagluto kan gulay na lang ka. Ang bangot niya, taba, pagkatapos tinapa. Kaya manamit ang gulay na langka ni Busa Uka. Kamo po, ano pong panira nindo dyan mo yan sa mga harong nindo? Sana arog man ni Busa Uka, na nagugulay, pinapasiram-siram, dahil naguntok ang sandok, kaluluwag. Kaya si Busa Uka mo yan, paabutan ta siya ng maray na pag-udto. Dahil ka mo nagparatak. Dahil ako namin nagparatak. Kaya mo yan, Busa Uka? Dapat nagparatak da ka mo, tama pa da ang himala. May yung problema yan. May maray na... Nahiling ta na ining maray na udto palan sa kanaman na MPS. Sa pamamayo ni Police Captain Bernie Undisimo. Nabisutan na yan si Sir duman sa... Ito bagang baruto sa ako yan sa... Iyo. Taga bula pala siya, kaya ulay may kasuba goring kunada. Taga sari nga kaya yit. Ay ako po niya ako, taga Labo. Ako man nga taga bula nga ako.
Kaya ako yan, ang ulay-ulay may kasubaguring kunada. Shoutout muna kita, Orachan, olayan tayan si Sir Ondisi mo, mabuuton yan. Pati si Kuya, diniretso ko na si Police Captain na Beverly Kalahati. Beautiful. Mabuuton yan si very beautiful acting Chief of Police kan na Magaraw Camarines. Shoutout muna kita, partner, habang dahil pa nag-off mining cellphone ko, ma-off na. Ate Ella, nanonood. Sir Lauro San Jose, maray na po, Tulits Lori ko, maray na hapon man sa mga apo. Sa anak, dyan sa Santo Tomas, Batangas City, pamilya Lori ko, asinda si Julie, Jovel, saka si Mac, Kimpoy, Jenny, Kayla, saka si Lito Jr. Yan, maray na hapon po. Ma'am Flabel, namara para si Ninang Flabel mo. And si Lorico Vergara Julie. Magandang tanghali da kay Papa Lito at kay Nanay Carmen. Mag-iingat po sila. Salamat po. Si Kuya, itong plano mo ni Ate Ila na mapakatar dahil nagarumada dagos, tatibaan matugpan pa kami ng bomba dyan sa Qatar. Si Ate Gili, Pera, si Hilson, si Banong, gabos sa kapamilya dyan sa Qatar, mag-rely kay po kita. Pag permis na ka mo nakatingag, pagtanog kan sirena, ilingon nindo ko sa dumaog pa, tago na ka mo. Araw kaya ng paglikay, dalagan parayo, tibaan matsamban ka mo dyan sa Qatar. Dahil na ka mo magpara lakaw-lakaw. Ibala ka naman sa bomba ni. Bad igakod ka mo dyan sa bomba, palayogon ka mo pa siya sa Israel. Yung signal kaya ang plano mo ni Hermana, ang plano ni Hermana ngayon, dahil kita mga dagos kayo sa Qatar, gibon ka na lang Philippine money itong ticket mo. Wow. Kaya salamat sa iyo ate ha. Na talagang dahil ka nagpapabaya sa bunso. Kaya ang sabi sa kuya, kukwartahon na lang pala. Kukwartahon ko na lang ngaya. Itong ibakal mong ticket ngayon, padara ko lang sa emo cash. Kaya, sa Gcash da. Hindi mang garo kaya kan Gcash. I-money order mo na lang. Ayaw naman money order ng panahon. Dahil na uso money order kang panahon, money order, cheque. Kung talagang desidido ka, tanan mo akong pamasahe, mapabula ka lang. Kung tanganin kubrahon, yung ipapadara mo. Kaya, pakurkulpaon talaga dahil ng gira na nita, makulpa man sa lali. Ha? Duman na lang sa Qatar, bagaman, duman sa Qatar man samar. Bako, padala na lang na sabi ni Oka sa Palawan Express. Wala ko. Palawan. Mayo dyan ko yan sa Palawan. Itong apod kaya ma-off na ang sa kuyang cellphone. Ininsaro yung signal. Grabe ko yan. Grabe, pagtios na sa signal. Tios na nga sa Philippine money, tios pa sa signal. Tios na pastor na sa Philippine money, tios pa sa signal. Then, importante na kakasurvive or aldaw. So, ngayon aldaw, sa paagi kang gulay na natong, naday ka mo nagparatak. Sabi ni Boss Uka, tamahalon daan malasugi. Gula na ang kilo ka kan pigbangot mo dyan. Tinapa, nahiling ko tapos taba ning urig na... Baka pig-alok mo kami dahil nalugod kayo magkakuro akayan. Konsensya. Anong na baro-baro mo dyan? 10 minutos na lang antes mag-alauna. Anong pigbaro-baro mo dyan na partner? Kalakol kong pigbaro-baro. Gaano partner? Ano ang pinakamatinding parong na atot na nahiling mo? Na parong mo? Atot! Sa kuya, sa kuyang... Eksperyensya. Sa imo eksperyensya, anong atot ang pinakamabata mo na... Kami, kaya palibasa, kami... nagdakula ako, ang ina ako para tindang sira. Ito may pwestong siraan. Siyempre, ang panirami, araal daw sira. Ito kaya, nga, mabata ang atot. Nagpangurod ko pero, nagapahiran-hiran ko ta. Yeah. Ang topic ngayon daw, nagapahiran pati kaya kami. Iglesia sa kuyang nabasa, sa partner na babae, 7 taon siyang pinasakitan kan batakan atot niya kan sa iyang juwa. Nagkahilang pati siya ng sinus. Ay, babae, sobrang bata ka atot kan sa iyang jowa, nagka-sinus siya. Dapat sinus infection. Pigsuwayan niya na to. 7 taon na umanong pinahihirapan ng malalang sinus infection ang sarong babae.
matapos niyang malanghap ang utot kan sa iyang dating jowa. Kaya dahil ka mo para itong ibamang kaya pigdala ko pag atot tapos pigpapaparong. Ay, kang mga aking po mga pastor na experience mo po yan. Itong dadakopon mo tapos dadakopon ang atot sa buto. lalapag-lapagon mo. Tapos hahanapon mo itong sa imong amiga, bubutasan mo itong atot na dadakopon sa may dungo. Pero pag namali siya ang kaman, madulag pag Dulag, apagon mo. lamag-lamag ka lang. Saka talaga kasangaw na. Dahil, gugugumon mo lang yan ang maray. Ano, pastor? Dahil mo pagbukaw ng sa imong gugumon mong marayan. Yan ang experience niya kan sarong magayon na babae. Kaya ang ginibo niya, sinuwayan na niya. 7 taon. 7 taon. Ay, maski man ako, kung magkahilang na ako kayan, masuwayan ta ka na. Sabi na kan na doktor na pinatsikapan, may napaparong ka ngayang malain. Talaga ka-infection ang sa mo. Ining lungo mo sa inos. Dapat kaya. Ay, iyo po ngaya, ito ngayang jowa ko ngaya, mabataw ng atot. Magdistansya ko ta. Kung minsan turo ko, nakakurubong sinda sa sarong tamong, maatot naman sa laog kan tamong, di siyempre sa ngaban niya yan, yun na to, nagka-sinus siya, sinus infection. Yan lang masakit, matindi. Wara po ang signal itong mga iba pong day ko na day nagmayo na po anang signal. Saro man na partner na babae partner, taga South Korea. Kuyan, kana 2005 sa edad na 60. Sa edad na 60, saka lang siya nakakuha ng driver's license. Pero ay ning Cha Sa-moon from South Korea, decidido talaga siya magkaigwa ng driver sa license. Naka 860 times siya na nag-purbar na makakuha ng driving license sa man iba-ibang driving school duman sa South Korea. Alaga na dahil siya nakakapasa. Medyo maluya siguro, nervyosa. Maski ban bakong ipiprino, naprino siya. Siyempre, may kaibanan niya tagaluman sa driving school. Ay, taday ka ngaya pwede. Nervyosa ka. Igwama na ako minsan. Nakakabudal lang siya sa kaya. Sabi ka itong inot ng ininrolan. Nervyosa. Ay, pig pa para doon na niya silinyaro. Saka nakakabudal siya. Kaya, kan 2005, sa edad na 60, nakakuha niya ang primero niyang driver's license. 860 times siyang nag-probar na magkuha ng driver's license sa mga ibang driving school. Alagad kan edad niyang 60, nakakuha magirare siya ng driver's license. Sa kaugmahan partner, kan mga driving school, ay intiro ang mga ining nagrurukyaw. Nagrurukyaw, pinadaran sa ng roses, pinadaran sa ng kung ano-anong regalo. Siya si ping-congratulate siya. Saro pa naman, ang pinakamalupit partner, ining kumpanyang Hyundai. Tinaawan siya ng libre na sarong bihikulo. Wow. Malupit. Tinalan siya ng sarong bihikulo, regalo mi ngayon sa inyo, at last nga, nakakuha ka ng lisensya sa pagmaniho. Matsagaon man. Kung kasoorin na siya, rangyuls na. 860 na beses ang taday siya nakakakuha? Nga ni, palpak, hindi siya tatakunayin ko yan, itong permis yung nakakatais, sa gilid. Di ba, pig-testing kayo? Pig-testing, kuminsan lang, pig-testing siya, hirit-hirit na itong auto, huli na ang lahat, mababangga siya. Pero ngunyan, partner, digdiman sa tuya, ang pagkuana po ngunyan kan, dahil pa man po pig-implementar, pero pig-uurulayan na po kan LTFRB sa kang LTO, na makuha ni, ma-renew ka, o kaya makuha duman sa mga baguhan na makuha driver's license, o kaya maparenew kan lisensya. Titesting muna ka mo kan pag-drive nindo dyan sa tinampo. Arog na kayong pigasabi mo. Sa tuya, kaya baga kaya basta magdiyan ka sa LTO, pag makalusot po kayan, itong binabayad sa gilid-gilid. Itong fixer. Fixer.
Yun yung itong fixer na makakuanin ko yan, maatubang dyan, Kaya mo yan. Kaya dahil na pwede. Dahil na pwede. Pero dahil pa man po, pero madali na. Tapig urulayan na, ibigin pa rin tatabanin Maski ako, partner kayo kaya mag-apply, mag-renew ako, pinatesting ako mag-drive. Ari pa niya ako dyan. Tulunang auto, pinatesting sa kuya, lusot ka mo. So, ito niya akong takula, itong garo na trend dyan. Pwede pa yan sa ko. Ngunyan po, testing na ka mo, ning actual na pag-drive. Ngunyan pati, dahil nagtutugot dyan sa LTO Naga na mag-agi sa fixer. Hinali na yan ni Ma'am, Ma'am Grace Rojas. Grace Rojas. Dahil na pwede yan, mga peri-fixer. Kaya maayo ng fixer dyan, partner. Na nagsasarabatan sa mga ma-apply ng driver's license. Subago. Subago partner, nagmi-meeting ang ko yan LTFRB, LTO, PNP, sa LTO si Sir Glenn Mancera. Sa region, mabuot na mabuot. operation manager. Si Glenn Mancera. Kaibahan ng PNP, Highway Patrol Group. As in, iba pa po, nag-uurulay. Dakulo na aksidente ba sa tinampo? Partner? Ano kaya maging maray na ako yan kayan? Maray na... Kasi nag-uurulay pa, partner, naka-live nga ni Subago, kaibahan Ano man ang sabi? PNP Region 5, Police Regional Office 5, itong LTFRB, LTO, Highway Patrol Group. Taim pig-urulayan nga ni kung anong plano nila, paano mapahatan po, malikayan ang aksidente sa tinampo. Kaya mas kaya gibuon, partner, kan mga autoridad. May checkpoint yan. Ilin lang kuya mo, driver's license. Gawa ka man. Ang padalagan mo, arog lang kayo dapat. Paglagpas kayo dyan sa checkpoint, kaso na naman yan. Maayo na, ikaman na sarong driver, mas anong likay mo, kung bako man malikay ang sa imong kasabatan, ang mga nagsusunod sa imo, kaibanan ka sa aksidente. Nandadamay pa sa mga kapapasawayan ninda. Kaya ang dapat dyan na seminaron, itadom sa mga utok-utok ninda. Ito mga driver. Iba nga balita ko sa bagong aga, aagi giraray sinda, sa irarom giraray sa seminar. Reorientation po itong mga chopper sa konduktor. Yung mga driver, araw ka mga sa motorsiklo. Mga driver nila, ang motorsiklo pati mayo kadir-kadir sa kayan, pastor. Mayo yan sa agang talagang open ka dyan, malapatak ka sa tinampo. Pag medyo pasaway ka, mayo kang helmet, rapak ang sa imong payo, babay. Direkta ka na duman sa kaitaasan. Maray kung sa itaas, kung irarom, liberno. Sa may nabasa ako, partner, duman sa part kang Albay, sarong lalaki, sa diri niya man lang, makaskason siyang maray, ipasiko na. Dahil na control, siya, naka-shoot siya duman sa 3 metros na rarom na kanal, gadan, nagbagsak sa ibaba, tamayo man ng tubig. Yan siya sabi ko, Pero sa diri niya man po ito, kaya nga ni, kabali yan sa mga pig-uurulayan. Kaya magiging solusyon kan grupong ini, sa mga pasaway na driver, sagod lang, lalo na pag nakainom. Mapaaram na kita, nauna na. Main data. Bueno mga taugang, salamat sa inyong pag-antabay sa agaliwat mag-iribanan kita si Boyet Paleris. Dahil na kami maka-shout out, tamayo naman pong internet connections. Kay Bansalado Technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote, ako si Daryl Banyas. Salamat po kan sa inyo pag-antabay. Pero ayaw paglangana, akong napakinom, para pa kondisyon, kay bangin hitsunod, kamuan patantahon.